Hello, welcome to the channel Word is Christ YouTube channel. Good day. Panibagong araw, panibagong uh, reaction video na atin gagawin sa mga oras na ito. No, na tagpuan ko na naman ang isang dating kapatid na patuloy na nagbibigay ng kanyang mga paratang sa Seventh-day Adventist Church. Natagpuan ko naman si Pastor Obidos, at meron siyang bagong, hindi naman na bago, pero bago dun sa kanyang guest dun sa kanyang channel, bago dun sa kanyang mga audience, na yung reaction is talagang unchristian, sabi. So, bago po tayo pumalaot, please consider subscribing to this YouTube channel so that para ma-inspire po tayo at makapag-research pa at para makapag-aral pa lalo sa pananampalataya. At bilang pagsimula, tayo po ay manalangin. Let's pray. Dear Heavenly Father, as we go through this study, please be with us. We invite the Holy Spirit to be with us. And I thank you for everything that you've done good for us. So, Father, bear with us, give us wisdom and knowledge, upang sa ganun ay lahat ng aming sasabihin, aming pag-aaralan ay maging kasing ayon ng inyong kalooban o dakilan, Diyos. Salamat po, aming nilapit po sa pangalan ng Jesus. Amen. So yun, atin na pong simulan ang ating video na pinablish ni Pastor. So maiksi lang ito, pero napanood ko na yung mahabang version ng video na to, pero ito ay nasa 5 minutes lang. Pakinggan po natin ang sasabihin ni Pastor. Kung bakit sila kulto, ang aral ni Ellen G. White ng kanilang propeta, they are not saved by grace alone, through faith alone. Kasi yung kanilang propeta, ang turo sa kanila, kailangan kayong sumunod sa Ten Commandments kasi yun ang requirement ng Diyos. Requirement yun para sa salvation. At para hindi tayo sabihin na tayo nagbibintang. Kung bakit kulto sila, ay dahil, ang sabi ni Ellen White, tignan yung turo ng propeta nila. Di ba, pag propeta ka, dapat ang turo mo ayon sa Bible. Lalo na sa pagdating sa kaligtasan. Pero tignan mo, sabi ni Ellen White, sa kanilang magazine, The Review and Herald, sabi dito ng kanilang propeta, obedience to the law of the Ten Commandments is the condition of salvation. This is God's positive requirement. Biruin mo. Sa iyo, Brother James, pag binasa mo yan, masasabi mo ba na ito'y salita ng isang evangelical Christian? Well, definitely not talaga, Pastor. Kasi unang-una, very clear kung ano ang sabi na Panginoon. Again, this is not to attack them, but just a mere comment statement on the stories. So, alam niyo ba, aware ba kayo mga kapatid, na mayroong tinatawag na fallacy? Yung ginawa ni Pastor na technique, bago niya i-present yung case niya, sisiraan niya muna yung opponent niya. Magbabanggit muna siya ng mga words na tila ba destructive para dun sa kanyang opponent. Nilalason niya muna yung utak nung audience niya, nung kanyang kasama dito sa kanyang channel na ito, na talagang nag-dedicate si Pastor ng channel just to address yung mga cultic, sinasabi niyang cult daw ang Seventh-day Adventism. Alam niyo ba, yung tawag dito sa fallacy na to is poisoning the well fallacy, lalasunin niya muna yung balon bago niya ilagay yung isda.
So, yun po yung nangyari dito at suddenly hindi napansin ng kanyang guest na si James yung kanyang o maaring hindi niya alam maaring first time niya na encounter itong words na to. Kaya paniwalang-paniwala siya kay pastor kasi talagang sabi ni pastor, kulto ang mga Seventh Adventists. Huwag kayong maniniwala sa kanila. So, sinira niya muna yung reputation bago siya nag-present ng case. Kasi niya na, yun nga, salvation is, yun, pas, Paul, sa class nga. Sila mismo nagsabi Ayan James, to the law, the Ten Commandments, is a condition of salvation. Very, very, po talaga, very clear sa salita ng Panginoon, especially sa book of John, na the only condition for salvation is faith. Amen. When, di ba, naalala natin pa sa John. Di ba? Talagang kuwang-kuha ni pastor yung loob ni Brother James kasi nga lason na lason siya Talagang oo lang siya ng oo kay pastor. And ang kagandahan doon, nagbibigay naman siya ng mga Bible verses. Kaya lang, sinasira na yung reputation ng opponent. So, negative na yung lumalabas dun sa audience kasi negative yung pinasok nung nag-present. Chapter 3, Nicodemus approached Christ. He approached Christ during the night kasi ayaw niya makita ng mga Pharisees. Kasama yung Pharisees. And sabi ng Panginoon sa kanya, tinanong niya, how can I be born again? Hindi naman ako pwedeng pumasok dun sa sabi niya, essentially, sabi niya, have faith in Christ. Have faith in Sabi niya, John 3:16, very famous verse. Yes, na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes, yun na talaga yun, in Him, shall not perish, but have everlasting life. And meron pong sinabi si Apostle Paul dyan, yung defense niya of the gospel sa book of Galatians, na justification is by faith. Wala. It's not you started it by faith. It is by grace during your salvation. Not by works. Not by until works. the consummation or culmination of your salvation. Amen. Based on sa statement talaga nun ba, ako nasabi ko talaga, it's not Christianity. It's not biblical Christianity. It's not Christianity. Ano po? Wow. So, hopefully, makita ito, no? Itong pag-aaral natin ito yung makita ni Brother James o ni Pastor, ano po? Para naman na malaman nila na kung ano yung understanding nila at kung ano yung understanding namin as a Seventh Adventist. Ano po? No, ang pakiusap ko sana kay Brother James is mag-research pa. No? Kilalanin niya yung Seventh Adventism. Kung kulto kami, mas magandang pag-aralan niya kami. Ano po? Pag-aralan niya yung aming doktrina. Kung kami ba ay talagang nagfo-fall dun sa category ng cult. If we deny the divinity of Jesus Christ, then we are a cult. If we are denying the supreme authority of the Holy Scripture in our denomination, then we are a cult. Ano po mga kapatid? Not based dun lang sa sinabi na I'm sure hindi nila naintindihan kung ano yung ibig sabihin ni Mrs. White. Dahil sabihin nila, kita nyo na kapag sila nag-interpret, iba yung ibig sabihin. Diba? So, poisoning the well. Amen. Ingatan din natin na huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga 7-day Adventist. So, ito na naman. Inulit niya na naman yung fallacy bago niya ipasok muli yung gatong niya. Ano po? Inulit niya uli yung tawag dito, poisoning the well fallacy para makondisyon uli yung utak ni Brother James na errors ang meron sa SDA Church. Modern times na ito. Kasi, nung ito ay i-publish ko dito sa internet, na ito pala ang aral ni Ellen White, maraming nagulat. Maraming nagulat dito sa sinabi. Hindi na akalain na ito pala ang aral ng kanilang propeta. Well, hindi na po nakakagulat yan. Matagal na po nag-exist yan. Matagal ko nang alam yan. Hindi ko lang siya napag-aaralan dahil hindi ako nakapag-focus sa ganitong gawain. Ano po. Pero ngayon,
dahil nakita ko yung mga videos ni pastor, no, hindi ko alam kung gaano katagal siya naging pastor sa SDA, kung naging pastor man siya sa SDA o ano mang naging part niya sa SDA, na parang gulat na gulat din siya, no? Kaya siguro lumabas siya sa church dahil dito sa nabasa niya na to, nakita niya sa mga critics, kasi matagal na po nagsi-circulate itong kung ano to, itong passage na yan. Pinagpasapasahan na yan ng mga critics noon pa. Ano po, bago pa lang ako sa Seventh-day Adventist, nakita ko na yan at hindi po ako na-surprise yan. Hindi ko lang siya masyadong naintindihan nung una, ano po. Pero, nung pinesent ni pastor, ano po, and then, nagkaroon ako ng idea na pag-aralan ito. And then, kinonsider ko, marami akong consider na mga sitwasyon kung bakit yan yung sinabi o yan yung sinulat ni Mrs. White. So, yun yung hindi nakita ni pastor. Kasi, ang taas ni pastor ano ba? Doctoral degree si pastor correct me if I'm wrong, ano po? May doctoral degree si pastor, kaya hindi ko alam kung napansin niya yung way ng pagbibigay ni Mrs. White ng ganitong klaseng passages. Ano po? Talang ang mga Seventh-day Adventist ngayon, kaya Brother James, sabi mo parang napaniwala ka nila, para silang pseudo-Christian din, kasi they are... So, sayang, naka-encounter na si Brother James ng isang Seventh-day Adventist, then dapat ginamit niya na yung opportunity na makipag-aralan, makipagtanungan sa isang Seventh-day Adventist, ano po, bago pa siya lumapit or naghumingi ng opinion kay pastor. Dapat kinalala mo na yung Seventh-day Adventism, ano po, ng husto, no, pinag-aralan, ano po. And then dapat saka siya mag-decide na kung talagang kulto ba ang Seventh-day Adventism, kasi kay pastor lang siya nakinig ano po. Using Bible terms na ginagamit natin mga Christians, Bible terms, ito na but naman tayo. they interpret it differently. Yan na naman, yan. Isa pa po yan sa common na mga sinasabi ng lahat ng mga critics, na kapag ang Seventh-day Adventist ang nag-interpret ng mga words na ginagamit natin as Christian, diba? Na para bang talagang ayaw nila kami maging Christian, no? Ayaw nila kami maging part of that circulation of Christians. No, we are a Seventh-day Adventist. We are founded, no, doon sa time na kung saan nagkakaroon ng confusion sa pananampalataya. At doon time din na yun, ano po, ay umusbong ang pananampalataya ng Seventh-day Adventism. At bago na itatag ang Seventh-day Adventism is napaka-thorough, napaka-sipag, masaliksik, ano po, yung mga nag-aral ng kasulatan. Kaya po nabuo ang Seventh-day Adventism dahil sa masusing pag-aaral ng Biblia at masusing pangangaral, masusing pagsaliksik, masusing pagsuko sa Panginoon. Hindi ko alam kung saan hinuhugot ni pastor yung mga sinasabi niya na mali daw, minamali daw ng Seventh-day Adventism yung mga words na ginagamit namin regarding dun sa tuturo ano po ng Biblia. No? For example, they use the term, we are saved by grace. Also, they are saved by grace. They Natural. are justified by faith. They also use that. They yes. also use the term salvation. They also use the term by faith alone. Tanong kay pastor, hindi ba kami pwedeng gumamit nun? At parang ayaw nyo ginagamit namin yung mga salitang yun. Ano po? Iniisip nyo kasi na iba yung meaning. Kayo po yung nagbibigay ng ibang meaning dun sa sinasabi namin. Ano po? Pero they define it differently. Yeah. They misrepresent Yung sinasabi mo. Ngayon, pagka meron kayong nakausap na pastor, hindi ganyan turo namin, hindi ganyan. Yan. Huwag kayong maniwala doon. Kasi unang-una sa lahat, common sense lang naman. Sino ba ang mas authority na magturo at mag-represent ng aral ng isang denomination? Common sense. Natural ang Panginoon. We are professing
a God-professing Christians. We love Jesus so much. Ano po? He died for our sin. He gave us resurrection, the promise of resurrection in His second coming. Ay, nako, Pastor. Hindi ba yung tinuturing yung propeta? Mm. Di ba hindi dapat ang authority Gas-gas at na yan, ang mas Pastor. mataas Gas-gas na na. authority kaysa sa mga pastor ngayon Mm. ng mga kaibigan nating Seventh-day Adventist, yung kanilang propeta. Di ba? At si Ellen White ay isa sa mga founder ng Seventh-day Adventist Church. Yes, So, tama po yun. Kung si Ellen White ay propeta Mm. at founder at sasabihin sa iyo ng mga makakausap ni Dan, ng mga Seventh-day Adventist, ay hindi ganyan turo namin. We are saved by grace through faith. Ay, pwede ba natin sabihin, teka, sino ba mas authority sa inyo? Mm. Kayo ba ng mga scholars lang, Well, wow, ang sabi niya? Adventist, na nag-aral lang sa ng Wow, theology? O scholars yung lang. Tama ba? Sinabi niya, kayo ng mga scholars lang, ng mga theologian na nag-aral lang. Wow. Unbelievable, Pastor. Grabe. Pastor, to the highest level ka, ang taas mo. No? Sabi sa kung gaano kataas yung inangat mo, ganoon yung paglagpak mo. O, so, ingat ka po, Pastor, sa iyong mga sinasabi. Ano po? And, by the way po, si Mrs. White she is not considered as officer, head, leader of the church. No. Hindi po siya above sa mga pastor. Ano po? She is giving counsel. Ano po? Kinoconsult siya ng mga tao nung time na nabubuhay pa siya regarding sa faith. But hindi siya kailanman nag-declare sa sarili niya na above siya sa GC, above siya sa mga pastors. Ordinaryong member nga lang siya. Hindi nga siya hindi ko alam, hindi nga siya naging isang diakonesa. propeta ninyo? Di ba ang paniwala nyo, ang propeta nyo, sugo ng Diyos yan. So, mas mataas ang sugo ng Diyos nyo. Ang sabi ng sugo ng Diyos nyo, Mali yung thinking talaga ni Pastor. Pag sinabing sugo ng Diyos, alipin yun, Pastor. Paano naging mas mataas yun? Di po ba? Biblical po yun eh. Kapag sinabi mong sugo ka ng Diyos, alipin ka. Diba? Ang Diyos nga mismo nagpakaalipin eh. Dito sa lupa. Tapos magmamalaki si Miss White. Ang taas mo, Pastor. Ang taas. obedience to the law of the Ten Commandments is the condition of salvation. Yun. Samantalang doon sa John 3:16 na binasa mo, ang condition ng salvation ay faith eh. Kaya pag ginamit mong condition of salvation, obedience, salvation by works yan. So, yun ang pagkakaintindi ni Pastor doon sa sulat ni Mrs. White. Galit na galit siya, no? Talagang gigil na gigil siya sa mga kultong Seventh-day Adventist, sabi niya. Ano po? Pero meron ako magandang video regarding it. Kasi ang dami na nila eh. Ang daming mga exiters, mga lumalabas sa Seventh-day Adventist. At alam niyo po ang ginagawa nila, nag-iipon-ipon sila. Nagsasama-sama sila to attack the faith of our denomination, Seventh-day Adventist Church. Talagang precise sila, no? Meron silang common denominator, common target, to annihilate Seventh-day Adventism, to call them cold. They are not Christian, So ito po yung magandang video. I-share ko lang po ito sa inyo, nakita ko po ito sa Facebook, at nakita kong relate siya dito sa ating topic. So pakinggan po natin sa mandali ito. Maganda ito. Alam nyo ba na may mga umaalis sa isang church, hindi nakaka-exit ng tahimik, at imbis na manahimik, sinisiraan pa nila ang congregation? Ayon sa Stanford Psychology of Group Identity, kapag umaalis ang tao sa isang group na dating identity nila, nagkakaroon sila ng identity threat. Para maramdaman nila na tama ang pag-alis nila, kailangan nilang gawing mali yung iniwan nila.
Ang tawag dito, self-justification loop. Sabi ng University of Michigan Behavior Study, ang mga taong may unresolved guilt ay 54% more likely to create negative narratives o maninira para makalimutan nilang sila mismo ang nagkulang, hindi ang grupo. Ayon naman sa Journal of Social Psychology, kapag may shame o conflict na hindi nila maharap, lumalakas ang tinatawag na moral disengagement. Binabago nila ang kwento para sila ang biktima at ang grupo ang masama. Psychological defense mechanism ito para hindi sila masaktan ng sarili nilang konsyensya. Kaya, kung nagtataka ka, bakit may mga exiters na maingay? Hindi dahil masama ang grupo. Kadalasan, dahil sila mismo ang hindi matahimik. Wow! Kita niyo po yun? Very relate siya sa ating topic. Ano po? And then, dahil doon, ano po, alam niyo ba yung, tawag dito? Yung sinabi ni Pastor kayo nung pasimula, yung poisoning the well fallacy, ito po siya. Ano? Ito po ang ibig niya sabihin. Ito po yung sinasabi ko kanina, na poisoning the well fallacy. So, sa Tagalog po, no, paglason sa balon. Pero ang kan po talaga niyan is poisoning the well fallacy, no? Maaaring isalin sa salitang paglason sa balon. Ano po kung ano to? Anong character ng ganitong klaseng paggamit ng fallacy, no? Sinisira yung pangalan, no? Sinisira muna yung pangalan, yung integrity, sinisira yung character, ano po, na tumutukoy sa pagpapakalat ng negatibong impormasyon tungkol sa isang tao bago siya magsalita para siraan ang kanyang argumento at hindi na makinig ang iba. Para hindi na makinig sa amin yung kanyang mga audience at yung kanyang kasama dun sa kanyang live, kung naka-live man po sila, no? So, kahulugan, ito, isa itong uri ng maling pangangatuwiran, unethical, ano po, kung saan sinisiraan mo muna ang ng kredibilidad o karakter ng isang tao bago sa bago bago dun sa amin bago pa siya nahirapan ako bago pa mag-present ng case yung opponent, sinisiraan niya muna yung character, no po. So, yun na. So, sa paniniwala o sa pakinig ng anumang sasabihin, so hindi na papakinggan ng mga audience yung sasabihin nung opponent niya kasi siniraan niya na eh, no po. So, ang layunin ay siraan ang pagkatao para mabawasan ang bigat ng sasabihin niya. Inaasahan na hindi na ito pagtutuunan ng pansin. Paano pa nga naman ba bibigyan ng pansin? Siniraan niya na. Ano po? Winasak niya na yung integrity. Ano po? Bago mag-present yung kanyang opponent, talagang binakbakan niya na ng gusto. Wasak. Ano po? Kulto. Sabi niya, kulto yung mga yan. Huwag kayo maniniwala sa kanila. Kasi binabago nila yung mga salita. Gumagamit sila ng mga salita na hindi natin ginagamit. I mean, gumagamit sila ng mga salita na ginagamit natin at binabago nila yung meaning. Yun ang sinasabi ni Pastor. Wow, ang taas ni Pastor, no? Huwag kayo makinig. Ito yung example. Huwag kayo makinig kay Juan tungkol sa solusyon. Ano po? Matagal na siyang sinungaling at laging mali ang sinasabi. Ano po? So, kahit may matibay siyang mungkahi, no? Sira na ang kanyang reputasyon bago pa siya magpaliwanag. Hindi na nga naman siya pakikinggan kasi sira na yung reputation eh. And then sabi ni Pastor, kulto daw ang mga Seventh Adventists. Well, tignan natin yung biblical na biblical na kulto sa Biblia. No, meron pong kulto. Meron din kulto sa Biblia. Ano po? Ito yung kulto sa Biblia. Ito po. Sa Acts 24 verse 5, sabi dito, we have found this man to be a troublemaker
who is constantly stirring up riots among the Jews all over the world. He is a ringleader of a cult known as the Nazarenes. Wow! So, kulto na pala yung mga apostol nung time na sila ay nangangaral. Ano po? They are cult, sabi ng mga leaders ng panahon na yun. No? Sabi ni Pastor, cult. No? So, we are following, no, the ringleader of a cult known as the Nazarene. No? But I admit that I follow, sabi sa 24:14. I follow the way which they call a cult. I worship God. So we worship God. And then sabi ni Pastor Colt, well, sabi dito, I worship God. Ano po? Of our ancestors and I firmly believe the law of the Jews. So, yung Jewish po dito is wala sa original na salin po, ano? Ito po ay salin ng NLV. So, and every written in prophets. So, inaakusahan mo kami, nakulto kami. Paano ito mga apostol ni Kristo? Inaakusahan din sila nung time nila na kulto sila. So, kulto man kami, sa iyong paningin, naka-align kami kay Kristo. Kasi mga apostol, naka-align kay Kristo, kami, naka-align din naman kay Kristo. Kasi kulto kami. So, yun po, Pastor. Sana, mapag-aralan pa ni Pastor ng gusto. Ano po? And we are professing Christians na naniwala kami na we are saved by Jesus Christ, by His grace, ano po, by His blood. We are saved. We are all saved, ano po. And we are, sabi ng Panginoon, ano po, tayo ay spiritual Israel. Ano po, spiritual Israel tayo na ikinabit niya doon sa sanga, no? Na kung saan para tayo ay mamunga ng mabubuting gawa. So, kung spiritual Israel tayo, ano po, tayo ay bayan ng Diyos. So, sino ang may mas karapatan na sabihin kaming kulto? O tawagin kaming mananampalataya ni Kristo? Ano po? Tingnan natin ito, meron pang isa dito eh. Ano po, about sa kulto. About sa Israel. We are acknowledging we are a spiritual Israel na ikinabit ni Kristo sa sanga. Ano po? At ang puno ay ang Panginoong Diyos Ama. So sabi po dito, cult. Ano po? Sabi ito, diba? Sabi ko kanina, we are a spiritual Israel. Sabi dito, none of the daughters of Israel shall be a cult prostitute. And none of the sons of Israel shall be a cult prostitute. None pala, Pastor. Kapag nagpo-profess ka pala, ano po, kapag idinikit ka pala ni Jesus sa vine, ano po, hindi ka pala pwedeng tawaging cult, no? Kasi ang Panginoon ang nagkabit sa'yo doon sa vine. Ano po? As si Kristo yung vine. Ano po? Sabi ng Panginoon, you can do nothing, no, without me. No? Wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. So, ayun. Proceed po tayo mga kapatid, no, sa ating pag-aaral. Ano po. Meron po akong i-present sa inyo na research ko din naman. Ano po. Kaya nga, thankful ako kay Pastor, no? Thankful ako kay Pastor dahil sa kanyang kasipagan sa pagkikritik sa Seventh-day Adventism, nagising ako sa aking pagkakatulog. Hindi po ako nagpo-profess talaga ng ganito. Hindi ako nag-online, hindi ako masyado nagbabasa ng banal na kasulatan. Yan po. Pero since nung makita ko, si Pastor is nagising yung aking pag-ibig sa Panginoon. Una ko siyang tinagap, sabi ng Panginoon, alalahanin mo yung
Una yung pag-ibig na po. So, naalala ko na inibig ako ng Panginoon, ililigtas niya ako. And then, nakita ko si pastor, and then, na-encourage ako, pastor, no? Imbis na ma-encourage ako lumabas ng church, encourage mo ko na to do more studies, to do more research, para maituro din naman sa'yo, ma-share sa'yo, pastor, yung iyong maling paratang sa amin as Seventh-day Adventist. So, ito po yung aking yung aking research na ginawa. Po? So, sabi dito, po? So, ito ngayon, paano ni pastor naintindihan yung grade 3, no? Kasi grade 3 lang yung nagsulat nun, pastor, eh. Yung pinagmamalaki mong kulto na sinabi ni Miss White, grade 3 lang nagsulat nun, eh, no? So, yun po. Sabi po dito is sa being old enough does not automatically mean a person understands theology. So, si Mrs. White, hindi naman siya nakapag-aral ng theology, hindi kagaya ni pastor, po? So, some people stop schooling at grade 3. Po? Katulad ni Mrs. White, grade 3, yung iba grade 4, yung iba grade 6. Po? Yung iba high school tumitigil. Grew up without theological education. Po? Hindi naman lahat nakapag-aral ng theology. Po? Katulad ko. Hindi naman ako nag-aral ng theology. I'm just an ordinary member of my church. Po? Nakapag first year lang ako sa college. Hindi na ako nakapag-aral uli. And then, sabi dito, we're never trained in doctrine. So, hindi naman talaga na-expose. Po? Ako, hindi naman ako na-expose sa pagdodoktrina. Po? So, express themselves in simple language. Yun. Simple language lang na maintindihan ng kapwa natin. Follow Jesus with sincerity and not academic precision. So, wala man kaming academic precision. Si Ellen White, wala naman yan siyang academic educational background. Wala yan degree. So, i-consider natin na mababa yung kanyang academic. Po? Bababa siya o baka wala nga siyang academic precision. Po? Kaya nabanggit niya yung mga bagay na yon na dapat sana ay maintindihan ng isang theologian, ng isang pastor, kung ano yung talaga yung meaning, ano ba talaga yung ina-address ni Mrs. White, gaano niya ba kamahal si Kristo, po, sa dami niyang sinulat, doon sila nag-focus sa isang yon na hindi naman nila naintindihan kung anong ibig sabihin. Po, kasi malalim malalim para sa kanila, malalim yung ibig sabihin nun, pero napakababaw lang yun para sa isang third grader. Po? Kasi yun lang yung kaya niyang sabihin. Kasi yun lang yung kaya ng kanyang vocabulary. Po? Sabi dito, in cases like this, their statement, so ito yung paborito ni pastor. Gustong-gusto niyang gamitin to bilang ebidensya na kulto nga kami nasa Seventh-day Adventist. Sabi dito, obedience to the law, to the 10 Commandments, is the condition of salvation. So, para sa isang ordinaryong tao na hindi nakapag-aral, it simply means a sincere desire to please God. Po? A limited vocabulary, no clear distinction between love, obedience, and salvation. Hindi na masyadong may express po, dun sa way nila ng education level nila, yung gusto nilang i-express. So, hindi lang nagamit ni Mrs. White yung tamang sentence. Po, but it doesn't mean na hindi niya mahal si Kristo. It doesn't mean na mas above yung 10 Commandments kesa kay Kristo. Kumbaga, mas may bigat ba yung 10 Commandments na hindi naman makapagliligtas, sabi ng Biblia, A humble, simple understanding of faith. Simple lang yung faith ni Mrs. White. Simple lang yung kanyang
gustong ibahagi, ano. So, binigyan lang nila ng napakalaking issue, ano, pinalaki lang nila. Sabi dito, this does not automatically equal to heresy. Hindi automatically heresy na agad yun dahil hindi mo lang naintindihan, pastor. Ano po? And definitely does not make someone a cult leader. So, yun. Si pastor, hindi niya nga naintindihan eh, di ba? Kumpara mo ba naman yung theologian doon sa grade 3, pastor? Di ba? Para kang, subukan niyong magsuot ng sapatos ng isang grade 3 kung magkasya sa inyo. Di po ba? So, dapat ilagay natin yung sarili natin dun sa sitwasyon niya. Ano po? A person can be holy but uneducated. So, yun pala, pwede pa rin maging holy pero mababa ang karunungan. Ano po? Faithful but simple in ways of expressing His love to Jesus. Oh? Devoted but not doctrinally precise. So, ayun. Huwag natin questionin. Yun lang yung alam niyang i-compose na words. Diba? Pinalaki natin yung issue. Tinawag nating kulto. Ano po? No? The apostles themselves were described as uneducated and untrained men. Diba? Sa Acts 4:13. Uneducated yung mga pastor. Si Kristo rin eh. Diba? Sabi ng mga leader ng church noong panahon niya is hindi naman siya nakapag-aral, no? Hindi siya nakapag-aral sa kanilang paaralan noong time nila. So, kino-consider din nila si Jesus as uneducated. But God used them powerfully. Amen. Ano? Ellen White, no? Ginamit siya ng Panginoon powerfully. Ang dami niyang na-publish na sulat, ang daming na-inspire dahil sa mga sinulat niya na talagang nagbalik loob sa Panginoon, nagsaliksik, kagaya ko, nagsasaliksik ako ng pag-ibig ng Panginoon. Ano po? So, a person with low academic background who writes such a sentence may simply lack of theological clarity but not lacking in Christian truth, pastor. No? Naglalak siya, kulang lang siya sa theological clarity. So dapat naintindihan nyo yung sinabi ni Mrs. White kung bakit na sinabi yun. Kasi you are a theologian and Mrs. White is lacking of clarity in theological language, ano? But not lacking Christian truth. Ano po? And certainly not cultic intention. Wala siyang cultic intention. Ano po? Hindi ko lang alam kay Pastor Ubidos kung ano pong intention niya, ano po, for saying that Ellen White is a cult. Seventh-day Adventist is a cult. They are not Christians. They are not one of us. Talaga, Pastor? Ang taas mo talaga. So, sabi to, we must judge the heart before judging the wording. Ang problema kasi, pastor, is yung wording yung ginajudge mo. Try mo rin yung heart i-judge kasi ang Panginoon tumitingin sa puso, di po ba? Ano po? If the person loves Jesus deeply and wrote out of devotion, the meaning may simply be, I love Jesus, so I want to obey Him. Ano po? Yun lang yung mga simpleng dapat na understanding ninyo as a theologian. Ano po? Hindi yung pinapalaki nyo yung issue, called dito, called doon. Ano po? Following God is part of my faith. So, yun yung mga possible na definition no sinabi ni Mrs. White. Kung isa ka talagang theologian, maiintindihan mo yun eh. Diba? You can digest it, you can rephrase it dun sa
dun sa pwedeng maging meaning niya kasi ang grade 3 lang yun ng compose eh. Ikaw theologian ka, dapat mas naiintindihan mo yun. Dapat naisip mo na hindi naman siguro talaga ito yung gusto niyang sabihin kasi sa dami ba naman niyang sinulat. Yung isang passage na yun, doon ka lang magbe-base kung yun talagang ibig niyang sabihin. Ano po? Living righteously is important to me. So maaring yun yung ine-express ni Mrs. White, hindi niya lang na-express. No? Mali lang yung nagamit niyang word. Pero it doesn't mean na kulto siya. Ano po? This is not wrong, sabi. It's simply poorly expressed. So, hindi niya lang na-express ng maayos. Hindi lang siya nakapag-produce ng words na aakma doon sa level ni pastor na maiintindihan ni pastor. Ang gusto niya kasi, i-level niya si Mrs. White doon sa level niya. Eh, hindi pa pwede, pastor, kasi grade 3 lang yun. Pastor ka. So, sinong mag-a-adjust sa inyo? Kung teacher ka, tapos estudyante mo siya. Di po ba? Yung estudyante po ba mag-a-adjust sa teacher o yung teacher yung mag-a-adjust doon sa grade 3 student? Ano po? The heart says, I want to obey Jesus. The words mistakenly say, obedience is the condition of salvation. So, nagkamali lang si Mrs. White ng paggamit ng words. Ano po? Kasi ang gusto ni pastor ay perfect yung messenger ng Panginoon. Perfect yung pag-express ni Mrs. White, no, ng kanyang mga sabihin. Wala namang ibang perfect maliban sa Panginoong Hesukristo, ano po, mapapropeta man yan, hari man yan, judge man yan, no? Walang naging perfect, ano po, kahit na sino sa atin na hindi perfect. Kaya unprofessional para sa isang tao na may pinag-aralan, sasabihin niyang kulto ang isang denomination kagaya namin. Dahil lang doon, kumbaga, sa dami niya sinulat, doon lang kayo nag-focus. Ano po? These are not cultic. If you know that the writer is only a third grader. So, alam mo pa yung pastor? Siguro naman alam mo yun. Ano po? Sabi mo kasi galing ka sa Seventh-day Adventist Church. Lumabas ka lang. So, hindi ko alam kung gaano kakatagal. Pero siguro naman, alam mo sa history na si Mrs. White is third grader lang. Nabato pa sa ulo, so may injury pa. So, bakit hindi mo i-consider yun, pastor, na may injury yung tao and then yun lang yung inabot yung education, ano? This does not make them part of a cult. So, yun. For something to be cultic, no, it must involve, ano po, ito yung cultic. Rejecting gospel, that is cultic. Rejecting Christ's deity, yun, cultic yun. Controlling people, cultic. Ano po? Yun yung mga cultic. Teaching works as an official doctrine of salvation. Ano po? So, yun. Denying biblical authority. Ano po? As a Seventh-day Adventist, we are not saved by works. No? Yun po ang nasa aming 28 fundamental beliefs. We are not denying biblical authority. Ano po? In fact, sa aming 28 fundamental beliefs, ano, ang sinasabi doon is the Bible is our supreme authority. Hindi po si Mrs. White ang supreme authority namin. Ano po? So, a simple uneducated person expressing faith inaccurately does none of this. So, ayun po. Ayun po, ano? So, hindi namin ginagawa ng mga bagay na ito. Kasi this is the definition of a cultic. Ewan ko lang si pastor kung anong klaseng definition niya sa cultic, ano? A simple, uneducated person, yun nga, hindi niya i-express yung mga bagay na yun kasi nga, simple lang siya. Simple lang yung pagkakaintindi niya sa Panginoon. And then, we are not denying the deity of Jesus Christ. No? Calling them or their writing cultic would be, ito, pastor,
Kapag tinawag mong cultic, yung sulat na yun ng isang grade 3, eh, napaka-unfair mo. Napaka-unloving, napaka-dishonest, biblically inaccurate ka, kasi nakasuhan mo agad yung tao, dishonoring their faith in Christ, napaka-unprofessional, kasi nga, professional pastor ka eh, napaka-unethical, napaka-ungodly, napaka-ungodly, unprofessional, unethical, dishonoring our faith in Jesus Christ, calling us a cult. Is that a Christian thinking, Pastor? Tama po ba? Is that a Christian thinking? How would a mature Christian conclude? A wise Christian would say, ito dapat Pastor, this person loves Jesus but express it inaccurately. Mahal na mahal niya si Kristo, Kaya lang mali yung kanyang nasabi, mali yung kanyang sentence. Yun dapat. Kasi naintindihan mo kung naintindihan mo nga, no? And then this is not heresy, sabi, This is academic immaturity. So, yun dapat yung pagkakaintindi nyo kasi nga mababa lang pinagdanan, no? We should help clarify the gospel, not to condemn them and calling them a cult due to their lack of words. So, yun pala, Pastor, ang isang wise Christian, Ganun dapat mag-isip yung mature Christian, Dapat matalino. This is not a cult, sabi. It is a misunderstanding, Pastor, misunderstanding lang, It is overreacting. Overreacting ka, Pastor, sabi, And underestimating, yun. Isa yun, in-underestimate nyo yung grade 3. In-underestimate nyo. Porket kayo ay may pastoral degree. In-underestimate nyo yung pagiging faithful ni Mrs. White. So, binigyan nyo ng ibang meaning yung kanyang sinabi. Pinalaki nyo yung issue. Nilalason nyo yung utak nung mga taong hindi naman nakakaintindi. Mas nakakaintindi kayo, so dapat mas naiintindihan nyo yun. Final verdict, if the writer is theologian, the statement is false. Excuse me po. Suddenly, never na naging theologian si Mrs. White, na hindi siya nakapag-aral. So, sabi dito, false yun kung si Mrs. White ay theologian. So, yun. If the writer is a religious leader, it can be dangerous. So, yun. Kung religious leader, dangerous. So, if the writer is an older but uneducated believer, it is simply the result of limited expression, Limited expression of words, not heresy, not cultic. Limited lang yung kaya niyang express na words, It is a doctrinal mistake. Doctrinal mistake lang yun, Pastor. Dapat mo lang intindihin yung grade 3 student mo. Not a cultic belief. And a person deserves gentle correction, not accusation from Pastor Obidos. Yun dapat yung ginagawa ng wise Christian. So, sabi dito, baka sabihin nila, leader si Ellen White, kaya mapanganib siya, danger siya. So, if the writer is a religious leader, it can be dangerous. Dangerous talaga yun kung religious leader siya. So, she never held an official leadership office sa Seventh-day Adventist. Hindi siya nagkaroon ng kahit namang office. Hindi nga siya naging diaconessa. Ellen White was never a president, never conference officer, never head of the SDA Church.
ang mga naging official leaders ay sina James White, no? John Beaton, at yung iba pang mga conference president. Ano pa? Hindi kasama si Ellen White sa listahan, ano po, ng mga officers kasi hindi naman siya naging leader, hindi siya naging tagapanguna, ano po. She saw herself as a messenger, not a leader. Messenger, tagapag-share ng salita ng Panginoon, tagabahagi ng salita ng Panginoon. That is a messenger. Ano po? Paulit-ulit niyang sinabi, I am a messenger of the Lord, not the leader of the church. Ano po? So, ang role niya ay prophetic guidance, not administrative control. The church made decision without her controlling them. Ano lang ginagawa ni Miss White? Nag-a-advise lang siya. Diba? She warns, nagbibigay siya ng counsels, ano? Pero hindi siya nagpapasya sa church governance. Ano po? So, the General Conference or GC voted decisions. Yung General Conference, ano po, yung kabuuan ng iglesia, nagdidesisyon, hindi si Mrs. White. Ano po? So, hindi siya naging leader. Kaya, labas din siya doon sa accusation na yon. Ano po? She refused being placed as the authority of the church. So, yun, never siya naging authority sa church, no? In fact, sinabi niya na the Bible is our only rule of faith and practice. The Bible and the Bible only. Sabi niya, ano po? No? Ayaw niyang isipin ng mga tao na siya ang final authority. So, yun. Kaya lang, yung mga critics, sila yung naglalagay kay Mrs. White, kay Mrs. White na authority. Sabi nila kasi Mrs. White, leader yan eh. Never po siya naging leader. Ano po? So, yun. So, why do critics think she was a leader? Bakit natin titingnan si Mrs. White? Ng mga critics talaga eh. Sila yung nagbibigay ng maling influence. Ano po? So, sabi dito, because malakas ang influence ni Mrs. White. Malakas ang influensya niya. Napaka-charismatic ng babaeng to. Ano po? Maraming members ang humingi ng spiritual counsel sa kanya. Diba? So, sinulat niya ang napakaraming libro, no? Na nagpapa-inspire sa mga readers na magtiwala at sumuko sa Diyos. Mali ba yun, Pastor? Ano po? Pero, sabi dito, influence is not the same as authority. Ano po? Yung influensya, it doesn't mean authority yun. Influence siya. Naka-influence siya sa church. Conclusion is, Ellen White was not the leader of the Seventh-day Adventist Church. She was co-founder, a counselor, a prophetic voice, but never the administrative head or official leader. So, yun, Pastor. No? Hindi siya kulto. Kasi, i-consider mo yung mababang pinag-aralan ng babae. So, ayun, meron pa isa dito. Meron pa ako isang research paper na halos magkatulad din sila. So, ito. Sabi dito, simple faith, simple words, understanding unpolished expressions of salvation. So, you have to understand, Pastor, the unpolished words na ginamit ni Mrs. White. Unpolished yun. Kung ikukumpara mo sa mga sa dami ng sinulat niya, yung word na yon, 'di ba? Makukonklud mo na na hindi naman talaga yun yung ibig sabihin ni Mrs. White. Sa dami niyang sinulat, why some believers express salvation in simple words. Many believers have limited schooling or theological vocabulary. So, hindi naman lahat ng members ng church namin, siyempre, in general, hindi naman talaga lahat ng denomination may mga members yan na wala namang masyadong kaalaman, mahina sa vocabulary pagdating sa theology, So, their words may be simple, but
their faith in Christ Jesus is sincere and pure in their hearts. So yun, wala man, limited man yung kanyang edukasyon, hindi nun siya nakapag-theologian, hindi ibig sabihin nun, hindi sincere at hindi pure yung kanyang puso para sa Panginoon, no? So, example, statement, ito yung paborito talaga ng pastor to. So, gamitin uli natin. Ano po, sabi dito, obedience of the Ten Commandments is the condition of salvation. So, it often means, I love Jesus and I want to serve Him. So, kung ipapolish mo, no, yung sinabi ni Mrs. White, sa dami niyang sinabi sa kanyang mga sinulat, so ito yung pwede mo sana maging conclusion kung naintindihan mo yung sinulat ni Mrs. White, kung naintindihan mo yung isang grade 3 student. Ano po? So ito dapat, it simply means I love Jesus and I want to serve Him. Ano po? Binigyan nyo ng napakalaking issue yung isang passage na yun. Ano po? Sa dami talaga, sa dami ng sinulat ni Mrs. White. So ito, being old enough or young is not equal theologically trained. So, yun. Age doesn't guarantee doctrinal understanding. Ano po? Many speak based on the language they know. Ano po? Alam naman natin na si Mrs. White is yun nga, hindi nga nakapag-aral yun. So, limited lang yung kanyang mga language, no? Kung ano lang yung alam niya i-express na words, yun na in-express na words. Kasi yung sinasabi ni pastor na yun, early writings pa yun eh. Kumbaga, bata-bata pa si Mrs. White nung time na yun. Ano po? Biblical example of God using the unlearned. Tingnan niyo naman, unlearned si Mrs. White, no? Sa Acts 4:13, no? The apostles were, yun kanina, binasa natin to, unlearned yung mga apostles, but God used them. Ano po? Sa Matthew 11:25, God reveals the truth to the babes. Ano po? Sa mga bata. Yung mga, kasi nga, pagbata kasi madaling makaunawa. Ano po? Madaling gamitin ng Panginoon kasi masunurin. Ano po? So, 1 Corinthians 1 verse 27 says, God chooses the weak. God chooses the weak. So, mahina sa pangangatawan si Mrs. White, no? Sakitin, ano po? May injury pa sa ulo. So, yun minsan ginagawa nilang katatawanan, ano po. James 1 verse 5, God gives wisdom to those who ask. Ano po? If we lack wisdom, ask God. So, yun po. Kaya, napakalaking advantage po para sa ating mga Christians na pray, makapag-communion sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Ano? Paghingi ng wisdom. Ano po? Does simple language cult, yung simpleng salita ba, kulto na agad, Pastor? Ano po? Kapag nakausap mo ba yung isang grade 3 at tinanong mo kung paano niya inibig si Kristo at sumagot siya ng mababaw na pananalita, is kulto na. Ano po? No simple wording is not heresy. A simple word is not a heresy. Simple lang yung binanggit ni Miss White. Ano po? Misunderstood nyo lang po. You underestimate it. Ano po? And you are just overreacting. Ano po? Kasi gusto nyo yung panunayan na cult. Gusto nyo sabihin na cult. No? A cult rejects Jesus Christ or the Holy Scripture, not by using imperfect grammar. Ano po? If a Seventh-day Adventist rejects Jesus Christ as our Lord, our Savior, ano po? If we reject the Holy Scripture in our church as our final authority, ano po, ultimate and final authority in our church, then you can call us a cult, no? Not by grammar, but not by imperfect grammar, sabi dito, no? No, not imperfect grammar. Yan. No? Huwag nyo kami akusahan dahil imperfect
yung nabasa nyo na grammar. Ano po? Simple faith, simple words. Why some believers express salvation in unpolished ways, no? Hindi maayos yung words na ginamit. Not every grows up with theological training. Ano po? Hindi lahat nakapag-aral ng theology. Many believers, sabi ito, many believers stop school at grade 3 or below. Ano po? Meron sa amin mga wala talaga, hindi talaga nakapag-aral. Ano po? Never studied doctrine formally. Ano po? Learn the Bible only through listening at the church. So yun, marami yan. Kahit sa denomination, maraming ganito, no? Nakikinig na sa pastor, nakikinig sa loob ng church, sa mga nagsasalita doon. Kaya napakalaking responsibility, ano, na mag-ingat dapat ang mga pastors sa kanilang mga sinasabi, kasi doon natututo yung mga members na unlearned, ano. So yung mga unlearned, yung mga walang pinag-aralan masyado, is express themselves in a simple and sometimes inaccurate words. Yun nga, pastor, dapat maintindihan mo yung grade 3. Theologian ka no? Yet these same people often have deep, sincere love for Jesus. Their language may be simple, but their faith is real and pure. So, don't judge the word. Judge the heart, pastor. For example, obedience. Gamitin ulit natin to. Gusto ni pastor to. Obedience to the 10 Commandments is the condition of salvation. So, sabi dito, at first glance, sa unang tingin, this statement can sound theologically wrong, almost legalistic, sabi. So, sa unang tingin. Kaya, yun, nung pinesent niya kay James, nakasama niya doon sa kanyang podcast, nung pinesent niya yun, automatic, yun ang iniisip niya kasi, nalason na yung iniisip niya, no? Dapat maintindihan din, ng maayos. Hindi pinaliwanag ng paayos ni pastor. But before we judge, sabi dito, we must understand where such a statement usually comes from. Intindihin muna natin, saan ba nanggagaling itong to? Ano ba yung kanyang educational background? Professional ba siya? Ba siya? Strong ba siya sa faith? Strong ba siya sa spiritual mature ba siya, o academically mature or immature? For many untrained believers, this sentence means, doon sa mga untrained believers, doon sa mga hindi naman masyadong nakakaintindi. So, ang pagkaunawa dapat nila doon is, I love Jesus, so I want to obey Him. Simple lang talaga. Simple lang. If you are really saved, you will naturally keep God's commandments. If we are saved, sabi, if we are saved, and obedience shows that you belong to Jesus. So, yun lang yung mga simpleng paliwanag dun, pastor. Hindi mo kailangang sabihin, ipagpilitan sa amin yung word na cult kami. Kasi hindi mo lang naintindihan yung sinabi ni Mrs. White, no? Their vocabulary may be limited. So, limited lang talaga yung vocabulary ni Mrs. White. But their intention is sincere, no? They are not teaching that obedience earns salvation. We are not teaching obedience earns salvation. Salvation is through Christ. So, sasabihin naman ni Pastor, kita nyo, ginagamit nila yung mga same words na ginagamit natin. Pero iba yung meaning. Talaga, pastor, iba yung meaning. Hindi professional, pastor. Napaka-unprofessional. They are simply expressing their desire to please God. Even if their wording is imperfect, kahit na hindi accurate,
kahit na hindi tama yung words na nagagamit namin kung minsan, it doesn't mean na cult kami. No? Imperfect lang yung words na ginamit namin. But in our heart, it is polished. No? Kasi pinapolish ng Holy Spirit kaya nga yung Holy Spirit yung nasa atin. Para kung ano man yung mga hindi natin ma-express is ang Holy Spirit ang nag-express nun sa Panginoon. Being old enough doesn't mean theologically trained. Kahit matanda lang si Ellen White, hindi pa rin naman siya nakapag-aral eh. Age does not guarantee understanding. A person may be old, 60 years old, but with a grade 3 education. No formal Bible schooling. Hindi naman talaga nakapag-Bible schooling si Mrs. White. No theological vocabulary. No exposure to a doctrinal debates. So yun, ayaw na ayaw ni Mrs. White yung mga debates na yan. They speak according to the language they know. So yun, Pastor. Kung ano lang yung alam nilang salitain, kung ano lang yung kaya nila i-compose, dapat intindihin natin. Instead of saying, obedience is the fruit of salvation, or obedience is the evidence, not the basis of salvation. So instead na dapat ito, so alam ko sa mga namin, ngayon, ito na yun eh. Tinama na ng mga researchers, mga theologian, yung talagang ipinakita ng mga theologian yung talagang meaning na gustong express ni Mrs. White. Suddenly, si Pastor ayaw maniwala kasi nga grade 3 lang yun eh. Bakit nyo naman papaniwalaan yun? They say, obedience is the condition of salvation. So yun, nagkamali lang si Mrs. White ng paggamit ng words. Imbis na obedience is the evidence or obedience is the fruit, ang nagamit niya is condition of salvation. Condition yung nagamit niya, imbis na evidence dapat. Kasi nga kulang po siya sa vocabulary. Kulang siya sa dictionary. Sabihin natin sa panahon ngayon. Hindi siya nakapag research ng maayos kasi nung time nila hindi pa naman ganun ka-advance. This is not heresy. Okay, nakita mo lang na yun yung sinabi, heresy agad. Hindi mo man lang pinag-aralan ng gusto. Hindi ka man lang nagkaroon ng background checking. It is limited expression. So, yun lang pala, Pastor. Limited expression lang pala. Hindi lang pala na-express na maayos. Ikaw naman, kulto agad ang gusto mo. Kulto agad. The Bible shows that God uses the unlearned men. God repeatedly chose simple, uneducated, ordinary people to reveal His truth. Simple lang si Mrs. White. Uneducated si Mrs. White. But she reveals that He loves Jesus deeply. The apostles says that they were unlearned. They say that the apostles, hindi sila educated na mga tao. And ignorant men, sabi ng mga leaders ng church noong time na yun, sa Acts 4:13. Yet, God used them powerfully. So, yun. God reveals truth to the babes. So, nabasa natin ito kanina, You have revealed these things to little children. Gustong-gusto ng Panginoon na ipahayag ang kaharian ng Diyos sa mga batang puso. Batang puso. Matthew 11:25. God chooses simple, not wise. So, are you wise, Pastor? Are you simple? God chose the foolish things to shame the wise. See, Pastor? God chose the foolish things to shame the wise. 1 Corinthians 1:27. Lack of wisdom, sabi, kulang ka ba sa kaalaman? God gives it freely. So, if any of you lacks wisdom, let him ask God.
God never requires a seminary degree or a pastoral degree, only a sincere heart that willing to surrender. Amen. Pastor, ano po? Hindi pala kailangan ng pastoral degree para maintindihan natin ng Panginoon, para maintindihan tayo ng Panginoon. Simple words lang. Ano po? Surrendering heart ang kailangan ng Panginoon. Kailangan sumuko tayo sa Panginoon, magbigay natin ng buhay sa Kanya, gamitin natin sa tamang pag-aaral, yung katalinuhan na binigay sa atin ng Panginoon. No? Does simple language make someone a cult? Simpleng salita, kulto na ba? Pastor? Sabi, absolutely not. Ano po? Using imperfect sentences does not make someone a cult leader. Ano po? A cult is defined by, hindi ko lang alam anong definition, no, ni pastor ng cult. Ano po? But sa ating study ngayon, ito ang definition, ano po, based sa aking mga research. No? Cult, if denying Jesus' divinity. We, as Seventh-day Adventists, uplift the divinity of Christ. We love Jesus so much. Ano po? If rejecting the Scripture as the ultimate final authority. Well, sa amin, ano po, itong sinasabi namin sa fundamental beliefs namin, number 1, ano po? No? Cult, if manipulating people away from God Almighty. Ano? Kung naglalayo kami, inilalayo namin yung mga tao sa Panginoon, then you can call us a cult. Ano po? But suddenly, hindi po eh. Inilalapit nga namin. Gusto namin maging malapit ang mga tao sa Panginoon. If creating an extra biblical authority, that is called, ano po? So, sabi dito, the SDA, dinagdag ko lang po ito, dinagdag ko na lang. The SDA Church teaches the Bible alone is the final authority. So wala kami sa Catholic sa category na to. So it means hindi kami cult. Ano po? The SDA fundamental beliefs number 1 states the Holy Scriptures are the supreme, authoritative, and infallible revelation of His will. Whose will? God's will. So, hindi rin kami yun. Kasi sabi dito, cult if rejecting the Scripture. We uphold the Scripture as our ultimate, no, and infallible authority. No, not Mrs. White. Not Mrs. White. No. Pero ang critic gusto nilang gamitin si Mrs. White as a authority ng Seventh-day Adventist. Ewan ko sa kanila bakit gusto nilang ipasok si Mrs. White. Mahal na mahal nila si Mrs. White. Actually, mas mahal pa nila. Mas binabanggit pa nila si Mrs. White kaysa sa amin. No. If replacing Christ with a human leader, that is a cult. No? So, yun. Patuloy po tayo. A simple believer using simple language, no, is not a cult. No? Ang isang mananampalataya na simpleng magsalita, simple lang yung kaya niya i-produce, minsan mali-mali pa yung grammar, mali-mali pa yung words na ginagamit, hindi po ibig sabihin, kulto. Ano po? Mag-ingat ka, pastor, sa iyong mga ibinibintang. Ano? It simply means, they love Jesus. Ano po? Kasi mga simpleng mga tao lang eh. They are trying to express faith with limited words in their mind. No, yun nga. Limited lang yung words eh. Kaya nilang i-express. No, they may confuse evidence with condition. So yun, maaring hindi lang nila masyado naintindihan. Ano po? Ang gusto kasi ni Pastor, perfect yung yung mababasa niya. Ano po, walang flaws. Tao lang naman yun eh. Kakamali yun. So, yun. But their heart is seeking Christ. Ano po? And praising the Almighty God. Yun. God sees the heart, not the grammar. So, yun, pastor, dapat pala puso yung tinitignan mo, hindi yung grammar. Ano po? So, conclusion,
Simple words but genuine in faith. Ano po? Genuine faith, simple words. So, when an untrained older believer says, obedience is the condition of salvation, ano? What they mean is usually, so sa simpleng pagkakaintindi, ano? It simply means because I am saved, I want to obey Jesus. Ano po? Hindi iniiba yung meaning. Kumbaga, kina-clarify yung meaning, hindi iniiba. Ay pastor kasi iba yung meaning eh. Samantalang dito sa research ko, kina-clarify yung meaning based doon sa dami ng sinulat ni Mrs. White. Ano po? And then doon lang siya magko-conclude na sa isang sentence na yun lang yung conclusion na cultic. Ano po? Unfair, pastor, unfair. Do your homework pa. Ano po? Yun. This is not legalism, sabi. This is not heresy. This is simply simple faith expressed in simple words. Yun pala, pastor. No? Instead of condemning them, we should, bilang isang wise Christian, ano po, bilang theologian, ano po, instead of condemning us, saying to us that we are a cult, ano, why not, guide them gently, ano po, gentle ka dapat, pastor, ano po, teaching them lovingly, ano po, lovingly ba ka, pastor? Honoring their sincerity, ano po, and celebrate their devotion. Ano po? Yun dapat yung behavior ng isang wise pastor or servant of God. Ano? After all, Jesus said that the kingdom belongs to those with childlike hearts. No? I believe that Mrs. White is truly, devotedly love Jesus Christ. Ano po? At sigurado ako 100% ligtas si Mrs. White. Ano po? And we are all saved by Jesus Christ, by His atoning blood. Ano po? Conclusion, simple words can reflect ano po? Genuine faith. God sees the heart, not the grammar. Ano yun, pastor? Ano po? God sees the heart. Tinitignan ng Panginoon yung puso, hindi yung grammar. Si pastor kasi grammar ang tinitignan. Ano po? So, ako ay lubos, no? Na nagpapasalamat. So, ito po yung mga websites to consider. So, ipapakita ko itong mga website kung saan ko siya. So, yan. Ito po, yung mga website na pwede nyo i-consider as na basahin. So, basa-basa po kayo. Dito ko po nakuha yung inspiration at yung ibang mga words na ginamit ko. Ano po, ayan, meron sila dito mga, ayan, Bible question answers, top 20 articles, ano po, top 20 questions, ano po, dito sa, ayun, gotquestions.org. Hindi po ito mga Seventh-day Adventist, mga platform. So, ito, yan, faith and works, ano po. So, subukan, nyo po, i-try nyo pong i-visit itong mga, mga pages na to, and then, makakuha po kayo ng mga ideas tungkol po doon sa ating pinag-aralan, ano po. So, yan. Ito pa, yung isa. So, yan. Yung articles. So, dito po nakuha yung ibang mga words na ginamit ko, ano po. At yung ibang mga inspiration na nakita ko to correctly understand kung ano yung ibig sabihin ni Mrs. White. Ano po, na si pastor ay hindi niya naintindihan masyado. I mean, talagang hindi niya naintindihan kasi inakusahan niya na cult, no? Binigyan niya ng tuldok, cult. Cult kayo, sabi niya. So, simple not easy. So, Paul McCauley. So, yan.
may mga kanya sa dito. May mga yan, self-righteous. Marami po yan. So, try nyo po na basahin ito. So yun po mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa inyong pagsama sa akin sa mga oras na ito. So, if you are not yet subscribed, please subscribe to this channel. Para po tayo patuloy na ma-inspire na po. Hindi naman ibig sabihin pag hindi kayo nag-subscribe, hindi ako ma-inspire. I am already inspired by the Holy Spirit. So, I just calling the attention to subscribe. So, yun po. Maraming salamat po sa critic. Maraming salamat kay Pastor. Pagparain ka sa iyong ginagawa. Sana ay lumago ang iyong pananampalataya, magliwanag ang iyong kaisipan, aking ipinapanalangin sa Panginoon. Kasi lumabas ka ng Seventh-day Adventist Church and then nag-create ka ng isang YouTube channel, Facebook, dedicated sa SDA Church, against SDA Church kasi yung kanyang logo nakalagay doon, investigating Adventism, ayun, So talagang dedicate ikaw, pastor ng channel, to accuse us being called, not to understand us as a Christian kasi hindi Christian yung tingin nyo sa amin. Ay naway patawarin po kayo ng Panginoon sa inyong mga sinasabi, So, I pray na umunlad si pastor sa karunungan. And dahil sa iyong criticism, ay talagang ako ay nagbabasa na ngayon. Dati kasi hindi ako nagbabasa, pastor. Nakaupo lang ako sa church. Pero dahil sa iyong criticism, thank you sa iyo, Ngayon, sinasagot ko yung mga accusation mo. So, salamat po sa lahat ng manonood o makakapanood pa ng video na ito. Naway nagkaroon po tayo ng idea kung paano dapat intindihin ng isang educated person yung isang grade 3 level na thinking. Na thinking. So, ayun. So, dapat gamitin yung pinag-aralan sa dapat paggamitan. Hindi po dapat tayo maging unethical or masyadong harsh dun sa isang tao o isang denomination na hindi lang kayo siguro nagkaroon ng magandang understanding. So, yun po. Marami pong salamat sa inyong pag-tune in dito sa Word is Christ YouTube channel. Hanggang sa muli po, itong inyong lingkod, Brother Jonathan.